Trisha POV. Makalipas ang 2 linggo na bakasyon ay umuwi na kami. At ang tungkol kina Jana at Preston. Nalaman ko na may relasyon pala sila dati. Pero nakipag-break si Jana kay Preston, dahil pinag-aral si Jana ng papa niya sa Korea. At dahil doon ay nagbago ang ugali ni Preston. Palaging nasa bar at laging may babae. Pero kahit ganun siya ay mahal niya pa rin daw si Jana. Grabe, hindi ko akalain na sila pala dati. Wala man lang akong alam. Hindi man lang sinabi sa akin ni Jana ang tungkol sa kanila ni Preston. Kung hindi pa dahil sa larong Truth or Dare na yun, ay hindi namin malalaman na may nakaraan pala sila. At sabi ni Jana mahal niya pa rin daw si Preston. At kami ni Anton, ganun pa rin. Lagi niyang pinaparamdam na mahal niya ako. Kaya yung feelings ko sa kanya, ay lalo lang nadaragdagan. Pero syempre kinikilig ako. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Lahat yata na nakakilala sa kanya pinapanalangin na sana mapansin sila ni Anton. Next week ay graduation na namin. Sa wakas gagraduate na ako ng high school. At syempre may medalya akong nakuha. Kaya ang saya-saya ko ngayon. Narito kasi ako sa bahay namin ni Anton. Dito sa kwarto ko. Tapos siya ay nasa office niya nakatabi lang ng kwarto ko. Naglalaro ako sa phone ko nang biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Anton. Tiningnan ko lang siya saglit at naglaro ulit sa phone ko. Fix yourself. Biglang utos niya sakin. Tiningnan ko siya. Nakatingin lang siya sa akin na para bang hinuhubaran ako. At doon ko naalala na wala pala akong suot na bra, at tanging manipis na white t-shirt lang at maikling short ang suot ko. Agad kong hinela ang kumot sa tabi ko, at tinakpan ang dibdib ko. Kahit kailan talaga ang minyak niya. Ngumiti lang siya ng nakakaloko. Bastos. Sigaw ko sa kanya. Sa'yo lang naman. Fix yourself, may pupuntahan tayo, sabi niya sabay kindat. Bakit ang gwapo niya? Naglakad na siya papunta sa pinto ng banyo ko. Remember, iisa lang ang banyo namin. Nagbabiyahe kami ngayon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Tinanong ko siya kanina kung saan kami pupunta, pero hindi niya ako sinasagot. Maya-maya ay tumigil kami sa isang restaurant. Bumaba na kami ng sasakyan at pumasok sa loob. Pinati kami ng isang staff, at hinatid sa isang table na pangdalawahan. Ano to? Date ba namin to? Magde-date kami ni Anton. Bakit tayo nandito? Tak ang tanong ko. Magde-date tayo. Simpleng sagot niya. Totoo nga na magde-date kami. Pagkaraan ay dumating ang waiter para kunin ang order namin. What do you want? Tanong niya sakin. Grabe, tiningnan ko yung menu ang mamahal ng mga pagkain. Ikaw na ang mag-order, sagot ko. Ang hirap kasing pumili. Favorite ko naman lahat ng nakalagay sa menu. Sinabi na ni Anton lahat ng mga order namin. At pagkatapos ay umalis na ang waiter. Ilang minuto na paghihintay namin ay dumating na ang order namin. Napanganga ako sa mga pagkain na nakahain sa harap ko. Bakit ang dami? Hindi ko mauubos lahat ng ta. Bakit ang dami mong in-order? Hindi natin to mauubos, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya. It's okay. Para sa'yo talaga lahat ng yan. Sabi niya. Grabe naman. Tataba yata ako nito. Thank you. Tanging nasabi ko na lang. Thank you is not enough for me, sweetheart. He said with green smile. Ano? Tanong ko. Kiss or we make? Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya, dahil tinakpan ko ang bunganga niya. Nasa harap kami ng pagkain kung ano-ano ang pinagsasabi. Baka may makarinig pa sa mga sinasabi niya. Kinuha ko na ang kamay ko sa bunganga niya. Yang bunganga mo kung ano-ano mga sinasabi, suwi ko sa kanya. Ngumiti lang siya. Inirapan ko na lang siya at kumain na lang. Habang kumakain kami ay may biglang nagsalita sa likod ko. Hey couple, kilala ko ang boses na yun. Si Inigo. Lumingon ako sa likod and then I saw him. Nakangiti siya sa amin pero halatang pilit lang. Ngumiti ako sa kanya. Hi, long time no see. Saan ka pumunta? Tanong ko sa kanya. Nakita ko naman na biglang kumuyam ang kamay ni Anton at madilim ang mukha. Ano kasi pinapunta ako ni Dad sa France for business. Nakangiti niyang sagot. Tumingin siya kay Anton. Sige, may pupuntahan pa ako. Bye. Sabi niya at naglakad na. Si Anton naman ay madilim pa rin ang mukha. Parang galit yata. Bakit naman siya magagalit? Nag-uusap lang naman kami ni Inigo.
Hindi ko na-crush si Inigo kasi may mahal na ako. At si Anton yun. Don't talk to that guy again. Nagtitimping sabi niya sa akin. Hindi na lang ako sumagot. Galit siya. Baka magkasagutan pa kami rito sa restaurant. Masira pa ang date namin. Tinapos ko na lang ang pagkain ko. Sunod naming pinuntahan ay isang park. Maraming tao kasi linggo ngayon, kaya maraming namamasyal. May nakita akong nagre-rent ng mga bike para ikutin ang park. Doon tayo. Magbabike tayo. Sabi ko kay Anton at hinela siya. Manong, magkano po? Tanong ko kay Manong. 60 lang neng. Isang ikot. Sagot naman ni Manong. Kukuha na sana ako sa bulsa ko ng pera nang magsalita si Anton. Here. Keep the change. Sabi niya at inabot ang 100 pesos kay Manong. Ngumiti naman si Manong at binigay na sa amin ang bike. Thank you po sir. Nakangiting sabi ni Manong. Si Anton ang nag-drive at ako naman ay nasa unahan umupo. Inikot namin ang buong park. Pagkatapos naming magbike, ay naglakad-lakad kami. May nakita akong nagbibenta ng street food. Hinela ko kaagad doon si Anton. Kahit mayaman ako ay kumakain ako ng mga street food. Hindi ako maarte. Hey sweetheart, don't buy that food. Marumi yan. Nandidiri niyang sabi. Ang arte naman nito. Hindi ko siya pinansin at kumuha ako ng stick, at tumusok ng fishball. 8 magkano po ito? Tanong ko sabay turo sa fishball. Piso 2 neng. Sagot ng tindera. Wife, I said don't eat that. Suwi niya sa akin. Narinig naman ng tindera ang sinabi ni Anton. Napayuko na lang ang tindera dahil ang sama ng mukha ni Anton. At bakit? Hindi naman marumito eh. Sagot ko. Kumuha ulit ako ng fishball at binigay sa kanya. Kaso hindi niya kinuha. Tiningnan niya lang. No, I don't eat that cheap foods. Nandidiri niyang sabi. Grabe naman to. Try mo lang kahit isa. Pamimilit ko sa kanya, no. Isa, sabi ko. No, wife. 2, no. 3. At nagkunwaring nagtatampo. Fine. Kinuha niya sa akin ang fishball at kinain. Tinitingnan ko lang siya, habang ninunguya ang fishball. Gusto kong tumawa dahil sa mukha niya. Mukhang napipilitan lang siyang kainin yun. Ano, masarap? Tanong ko habang nakangiti. Yeah, sagot niya. Tumawa na lang ako. Pagkatapos naming kumain, ay binayaran na namin si ate na nagbibenta ng fishball. Pagkatapos ay umuwi na kami dahil paggabi na. Ang saya ko talaga ngayong araw na to. Lumipas ang 1 buwan ay nakagraduate na ako. Ang saya ko noong graduation ko, kasi naroon silang lahat. At nalaman ko na ang kalahati pala ng school na yun ay kay Anton. E di siya na mayaman. Narito ako ngayon sa may sala nanonood ng TV, habang kumakain ng ice cream. Nakaka-boring nga eh. Wala kasi si Anton rito nasa office. Magsa-shopping na lang kaya ako. Tama, tatawagan ko na lang ang 2 kong best friends. Kinuha ko ang cellphone ko sa table at tinawagan si Jana. Ilang ring pa at sinagot rin ni Jana. Hello bestie. Sabi ko. Yes bestie. Si Jana. Shopping tayo. Pagyayakag ko. Sure bestie. Isama na natin si Alice. Nandito siya. Sagot ni Jana. Ano naman kaya ginagawa ng baklang yan dyan? Anong ginagawa niya riyan? Tanong ko. Ewan ko rito. Bigla na lang pumunta. Sagot ni Jana. Sige na. Ako na lang pupunta riyan sa bahay mo, magbibihis lang ako. Bye. Sabi ko. Okay, sige. Ingat, bye. Sagot ni Jana. Sa wakas hindi na ako maboboring dito sa bahay. Dali-dali na akong umakyat sa kwarto ko, at nagbihis na. Pagkatapos kong magbihis ay nag-abang na ako ng taxi papunta sa bahay ni Jana. Bestie, saan tayo? Tanong ni Alice. Narito na kasi kami sa mall. Tumingin-tingin ako sa paligid, at may nakita akong mga damit, kaya agad-agad ko na silang hinela papunta roon. Pumili lang kami ng mga damit, at pagkatapos ay nag-ikot-ikot sa loob ng mall. Nang mapagod na kami sa kakalakad sa loob ng mall, ay napagpasyahan na naming lumabas. Bestie, I'm hungry na. Reklamo ni Alice na nakanguso pa. Kala niya naman bagay sa kanya. May nakita akong malapit lang na restaurant. Tara, doon tayo. Sumunod naman sila, kaya pumunta na kami roon. Pagpasok namin sa loob ng restaurant, ay naghanap na kaagad kami ng table.
May nakita ako sa isang sulok na bakante, kaya pumunta na kami roon. Nag-order na kaagad kami. Habang kumakain kami ay nag-uusap kaming tatlo. Hanggang sa napunta ang usapan namin sa nakaraan ni Jana at Preston. Gusto ko talagang magkabalikan ulit sila ni Preston. Bagay kaya sila, kung hindi kaya umalis si Jana, hanggang ngayon ba sila pa rin kaya? Patapos na kaming kumain nang may nakita akong dalawang tao na papasok sa restaurant. Hindi. Alam ko hindi siya yan. Nasa office siya, paano siya makakapunta rito? Nang maaninag ko ang mukha niya, ay bigla akong nagulat. Si Anton at kasama niya si Paula. No. Bakit sa dami ng restaurant, bakit dito pa? At si Paula, parang linta na nakakapit pa sa braso ng asawa ko. Parang hindi ko kayang makita na may kasama siyang ibang babae. Bakit ang sakit? Nakita kong papalapit sila sa pwesto namin. Bakit dito pa sa pwesto namin? Akala ko ba mahal niya ako? Akala ko ba hindi niya na mahal si Paula? Pero bakit magkasama sila? Sabi niya hindi niya ako sasaktan. Tumingin sila sa pwesto namin. Nakita kong nagulat si Anton nang makita niya ako. Ayaw ko nang tumagal sa restaurant na ta. Ang sakit. Ang sakit makita na ang mahal mo may kasamang iba. Nakita ko namang nagulat din ang dalawa kong kaibigan. At si Paula naman nakangisi sakin. Tumayo na ako at maglalakad na sana, nang may humawak sa braso ko. Wait wife, let me explain. Sabi niya habang hawak-hawak ang braso ko. Tiningnan ko siya ng masama. Let me go, mahina kong sabi. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya sa braso ko, pero hindi ko matanggal, lalo niya lang hinigpitan. Please, it's not what you think. Nagmamakaawang sabi niya sa akin. Ayaw ko na talaga rito. It's okay. Wala akong pakialam kung mag-date kayo, or whatever. Enjoy sa date niyo, sabi ko at pilit na ngumiti. Tinanggal ko ang kamay niya sa braso ko, at nagtagumpay akong nakuha yon. Naglakad na ako palabas ng restaurant, habang nakasunod ang dalawa kong kaibigan. Pinipilit kong huwag umiyak sa harap niya. Wala naman talaga akong karapatan kung makikipag-date siya. Nagpakasal lang naman ako kasi may utang kami sa pamilya niya. Iyon lang. Kasalanan ko bang minahal ko siya? Ang show nga ko kasi para maniwala sa mga sinabi niya. Akala ko kasi totoo lahat ng yun. Iyon pala, hanggang ngayon si Paula pa rin ang mahal niya. Baka nga ginamit niya lang ako para makalimutan si Paula. Are you okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Jana. Sumakay na kami ng taxi pauwi. Tumango lang ako at ngumiti sa kanya. Niyakap niya ako. Okay lang yan, ilabas mo lang. I'm here at si Alice. Sabi ni Jana. Hindi ko na kinaya kaya umiyak na ako. Ang sakit-sakit. Bakit ba kasi naniwala kaagad ako na mahal niya na ako? Bestie, doon muna ako sa bahay mo. Sabi ko kay Jana. Ayaw ko munang makita si Anton. Saka na ako uuwi kapag handa ko na siyang harapin. Tumango lang si Jana, habang hinahagod ang likod ko. Pagdating namin sa bahay niya, ay pumunta kaagad kami sa kwarto niya. At dahil sa kakaiyak ko nakatulog ako. Nagising ako dahil may tumatapik sa braso ko. Minulat ko ang mga mata ko at nakita ko si Jana, na hindi mapakali. God bestie, ang asawa mo nagwawala sa labas ng bahay, kasi hindi namin pinapasok. Natatarantang sabi ni Jana. Si Anton, ano namang ginagawa niya rito? Kinuha ko ang cellphone ko. Nakita kong maraming missed call at text sa aking cellphone na galing lahat kay Anton. Nag-aalala pa pala siya sa akin. Tiningnan ko kung anong oras na, 4:00 na pala ng hapon. Tumayo na ako at lumabas na ng kwarto ni Jana. Nakakahiya kasi sa parents ni Jana. Dahil nagwawala si Anton sa labas. Nadamay pa sila. Paglabas ko nakita ko si Anton, na hawak-hawak ng dalawang guard, pinipilit na pinapaalis. Tumingin siya sa akin. Wife, please let me explain. Nagmamakaawa niyang sabi habang pilit na makapasok. Lumabas ako ng gate. Huwag dito, malamig kong sabi sa kanya. Nakita ko ang suot niya. Suot niya pa rin ang damit niya na gusot na pang-office. Let's go home please. Pagmamakaawa niya. Hindi ako sumagot. Sinabihan ko na lang ang dalawang guard na pakawalan na siya. Bumaling ako kay Jana na nasa likod ko. Niyakap ko siya. Thank you bestie. Pagpapasalamat ko. Okay lang, ano ka ba? Basta I'm here if you need me, okay. Sabi niya.
Tumango lang ako at nauna nang pumunta sa kotse. Mabuti na lang talaga may mga kaibigan ako, na handa akong damayan sa lahat. Habang nagbabiyahe kami pauwi ay hindi ako kumikibo. Ayaw ko muna siyang kausapin. Habang siya ay panay tingin sa akin. Hinayaan ko na lang siya at binaling ko ang tingin ko sa labas ng kotse. Anton POV. Hindi ko alam na naroon pala sina Trisha sa restaurant na yun. Nakita niya kami ni Paula na magkasama. Kaya lang kami magkasama ni Paula, kasi nakita ko siya sa labas ng restaurant na yun. Makipagkita kasi ako sa daddy niya, para sa isang business deal ng company ko at ng company nila. Hindi ko naman alam na pupunta rin pala si Paula roon. Hindi ko rin alam na naroon din pala ang asawa ko, kasama ang dalawa niyang kaibigan. Gusto ko nga sanang mag-explain sa kanya, kaso hindi niya ako hinayaang magpaliwanag. Gusto ko nga sana siyang habulin nang lumabas siya ng restaurant, pero nakakahiya naman sa daddy ni Paula. Pagkatapos ng pakikipag-usap ko sa daddy ni Paula, ay agad na akong umuwi ng bahay. Nag-aalala ako sa asawa ko. Gusto kong magpaliwanag sa kanya na mali ang iniisip niya sa amin ni Paula. Mabilis ang pagpapatakbo ko ng sasakyan para lang makauwi agad. Pagdating ko sa bahay, ay dali-dali akong pumasok sa loob. Wala si Manang Tina ngayon, dahil pina-day off siya ni Mommy. Hinanap ko si Trisha. Pumunta ako sa kwarto niya pero wala siya. Pangalawa kong pinuntahan ay ang banyo, wala rin siya. Hinanap ko siya sa bawat sulok ng bahay, pero walang Trisha. Napamura akong kinuha ang cellphone ko, at tinawagan ang private investigator ko. Hello Mr. Samaniego. Hanapin mo kung nasaan ang asawa ko. Pagputol ko sa sasabihin niya, dami pa kasing sasabihin. Okay, Mr. Samaniego, hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya, binaba ko na ang cellphone ko. Ilang beses ko nang tinawagan siya, pero hindi niya sinasagot. Where are you Trisha? Don't leave me. Tinawagan ko na ang parents niya kung naroon siya pero wala raw. Tinawagan ko na rin ang dalawa niyang kaibigan, pero hindi sumasagot. At dahil sa galit ko kinuha ko ang vase sa tabi ko at hinagis sa sahig. Ayaw kong iwan ako ni Trisha. I love her. I will do everything para manatili siya sa akin. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Where is she? Tanong ko agad. Nasa bahay po ng kaibigan niya sir, sagot ng private investigator ko. Anong pangalan? Sigaw kong tanong sa kanya. Magbibigay lang ng information, kulang-kulang pa. Sorry po sir, kay Jana Ruiz po sir. Takot na sagot ni Zero sa akin. Pinatay ko na kaagad ang tawag, at pumunta sa sasakyan ko at pinaharurot papunta sa bahay ni Jana. Wife, whether you like it or not, uuwi ka kasama ako. Mabilis akong nakarating sa bahay ni Jana. Bumaba ako ng kotse. May guard na humarang sa akin sa gate nila. Sir, sino po ang hinahanap nyo? Tanong sa akin ng isang guard. Si Jana, where is she? Sabihin mo ilabas niya ang asawa ko. Galit kong sagot. Tinawagan naman ng isang guard si Jana gamit ang telepono. Maya-maya ay binaba niya na ang telepono at lumapit sa akin. Sir, bawal po kayong pumasok sabi ni Ma'am Jana, sabi ng isang guard. Gustong-gusto ko na talagang suntukin ang dalawang guard na to. What? Why? Sasanduan ko lang ang asawa ko. Sigaw ko sa dalawang guard, ina naman. Papasok na sana ako kaso hinawakan ako ng dalawa. Sumisigaw ako para lumabas si Trisha. Maya-maya ay lumabas na siya kasunod si Jana. Wife, please let me explain. Pagmamakaawa kong sabi. Pilit kong makawala sa pagkakahawak ng dalawang guard sa akin. Lumabas siya ng gate. Huwag dito. Malamig niyang sabi. Let's go home. Pagmamakaawa ko. Hindi siya sumagot. Sinabihan niya ang dalawang guard na pakawalan ako. Pagkatapos ay bumaling siya sa likod at niyakap niya si Jana. Pagkatapos ay nauna na siyang sumakay sa kotse. Sumakay na rin ako. Habang nagbabiyahe kami ay walang may nagsasalita sa amin. Minsan ay sinusulyapan ko siya. Aayusin ko to. Ayaw kong iwan niya ako. Siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Yes, I'm obsessed to her. At ayaw kong mawala siya sa akin.